Paano ba ito, no? Nakakalito lang kasi, no, na una na-acquit na si Senator De Lima dito, no, sa 3 kaso, no, na nililing siya sa droga. Pero itong pangalawang kasong ito, inakyat ito sa Court of Appeals ng gobyerno, ng Solicitor General, at sinasabi na malabo raw yung pagkakapaliwanag ng judge, ng huwes, ano, sa acquittal. Kaya ikinomplain nila ito. At ang inaffirm naman ng Court of Appeals at sinabi, oo, hindi malinaw yung grounds for acquittal. So binalik ito, ni-remand, ano? Binalik doon sa Regional Trial Court sa Muntinlupa at sinabi, yan, hindi malinaw kasi yung pagpapaliwanag mo. Ang ginawa ngayon ng huwes doon, naglabas ng panibagong ruling at pinaliwanag niya yung ground. No? Tama ba yung background na gano'n? Oo, well, tama, no? Well, to begin with, gusto lang natin, gusto natin sabihin muna na ang isang acquittal is hindi subject to a motion for reconsideration or appeal kasi ma-violate yung double jeopardy. Imaginein mo, 6 na taon na nakakulong, halos 7 taon nakakulong si Leila De Lima for this case. Tapos, the state took its sweet time in prosecuting Leila De Lima. No? There's a due delay na nga dito. Siyam na maestrado ang nagpapalit-palit sa total na 3 kaso na ito. Ang tagal-tagal na nahimbing, walang na-appoint na judge, lahat ng mga judge nagre-recuse. Tapos, nung predisinta, napakaraming mga witnesses na lahat, di ba, na hindi naman related dun sa krimen yung mga iba, yung mga ibang nilalagay doon, no? Pagkatapos nung predisinta lahat na ebidensya nila, na sa aming sabi nga, right from the very start, gawa-gawa itong kaso na ito, sinabi ng Working Group on Arbitrary Detention ng United Nations, arbitrary at walang basihan itong kaso na ito, no? Finally, nag-demure to evidence kami, no? Predisinta rin, nag-recant yung witness, si Rafael Ragos. Si Rafael Ragos, dito sa kasong ito, sinasabi na siya yung pinaka-star witness nila. So, nung mga moment na yun, ang sabi ng prosecutors, credible. Napaka-credible ni Rafael Ragos. Siya ang star witness. At ang kwento niya, the only link kay Leila De Lima is, nagising lang daw siya isang umaga, doon sa quarters niya as OIC ng Bureau of Corrections, may nakita na lang siyang bundle ng pera. Napakaraming pera, box ng pera doon sa tabi ng kama niya. At bigla na lang may tumawag sa kanyang anonymous phone call, hindi niya kilala. Tapos bigla na lang pinapadala sa kanya yung pera kay Leila De Lima. Tapos hindi natin alam kung saan galing yung pera na yon. Hindi natin alam kung saan yung phone call, no? So medyo incredible na gagawin ba yon ng OIC director na dating assistant director ng NBI? Bigla na lang pupunta sa Secretary of Justice na boss niya para magbigay ng pera because of an anonymous phone call. It is just an absurd story. Pero sinabi ni Rafael Ragos, hindi totoo lahat ng mga yan. Napilitan ako dahil tinakot ako sa ng aking pamilya. Alam ng panel of prosecutors yan. Sinabi ko sa kanila na hindi magtutugma yung kwento na yan kasi hindi naman talaga totoo. No? Tinakot siya ng dating Secretary of Justice. Nung Secretary of Justice, nung panahon ni President Duterte. Si Vitaliano Aguirre. Oo, si Vitaliano Aguirre na in-appoint ni President Duterte at itong lahat ng panel of prosecutors, appointed lahat yan doon sa ilalim ni Rodrigo Duterte para i-prosecute si Leila De Lima. In fact, halos lahat, if not all of them, got promoted while handling this case. No? I beg your pardon, pakiulit? All of them? Lahat, all of them got promoted while handling this case. No? Nung na-appoint sila dito. From what position? Nako, iba-iba sila eh. Iba-iba sila. May mga naging city prosecutor, may naging provincial prosecutor, may mga assistant city prosecutor. So lahat sila got appointed nung panahon ni Rodrigo Duterte at got promoted. O di dapat hiwalay na sila. Bakit sila panel of prosecutors pa din ngayon? Hindi, gano'n naman yun eh. Pag panel kasi, iba, kahit na sa iba-iba sila jurisdiction, gano'n. Iba-ibang lugsod na sila ngayon, panel pa rin sila nung original panel pa rin sila, no? So, ang nakakapagtaka dyan, no, si Minardo Guevara, isa rin siyang Justice Secretary. In fact, kinasuhan niya ni Leila De Lima for actually allowing itong mga witnesses na ito, na pinaka-guilty, no? Yung mga sinasabing drug lord, sila yung nag-drug trade. Pero ginagawa silang witnesses, no, ng state. So may kaso actually si Minardo Guevara na kinasuhan ni Leila De Lima sa ombudsman yan, no. Having said that, si Minardo Guevara, naging Solicitor General, siya yung nag-certiorari nito. Pero nag-motion for reconsideration muna yung panel of prosecutors. Dinenay yan ng West na ito kasi bawal naman talaga ang motion for reconsideration. Nakalagay yan explicitly
sa rules of criminal procedure, ginawa pa rin nila. So sinabi na namin, violation na yan ng double jeopardy. Hindi pwede sa rules of procedure? Pakiulit nga para Bawal maintindihan lang mag-motion natin. for reconsideration ng acquittal. Kasi acquitted na no? Patong taon na, meron kasi tayong constitutional prescription against double jeopardy. Ang ibig sabihin lang nun, sa constitution natin, sa saligang batas, hindi pwedeng kasuhan ka for the same crime and the same offense kung na-acquit ka na kasi mababiolate yung double jeopardy rule. No? So, kasi para bang kinakawawa ka na ng Estado. And dami-dami namang chance na Estado patunayan yung krimen mo. Bakit pa ulit-ulit? So, bawal yun. Nakalagay yan sa ating saligang batas yan. Protection natin yan bilang mamamayan para hindi tayo pa ulit-ulit pahirapan ng Estado na kaya naman dapat ilang patunayan yung krimen. Pero isinampa nila kasi sa Court of Appeals daw eh. Yun ang ginawa bago nila isinampa yung sa Court of Appeals, nag-motion for reconsideration muna sila. So yun yung unang violation ng double jeopardy. Okay. Dinenay yun ng judge. Inakyat nila sa Court of Appeals. Yun ang pangalawang violation ng double jeopardy. No? Yung Court of Appeals, sabi namin, this is anomalous, hindi talaga ito nakikita sa jurisprudence, walang jurisprudential basis. No? Binaba na sa RTC. Hinayaan na lang namin yon. Hindi na lang namin tinaakyat sa Korte Suprema, no? Kasi sabi namin, malinaw naman ang ebidensya. Siyempre, yung Regional Trial Court, magpo-promulgate na lang ng judgment niya. Ang sabi ng Court of Appeals, hindi raw malinaw yung judgment na yon. Kaya ang nangyari nilinaw ng quest ngayon. Nilinaw. At sinabi na nag-recant kasi itong star witness ng prosecution. Actually, sinabi na ng West yan right from the very start. Sinabi nga ng West na kung ang criminal case, proof beyond reasonable doubt ang kailangan. At dahil yung star witness mo nag-recant, wala nang proof beyond reasonable doubt. In fact, there is reasonable doubt. Napakalinaw yan. So, ayaw na ng star witness no? I-pursue yung pero, lumalabas na kabulaanan niya. Sinabi niya kabulaanan yun di ba? Oo. Sinabi pa rin ng Court of Appeals, hindi pa rin malinaw yan. Hindi malinaw. Hindi kami naniniwala na hindi malinaw. Napakalinaw nung judgment nung West. Binalik pa sa Court of Appeals, sinasabi pa rin na hindi malinaw. Sinabi nung inakyat nila sa Court of Appeals, sabi ng Court of Appeals, sige, hindi malinaw, ibaba natin sa West. So, binaba sa West. Hinayaan na lang namin. Yung West, nag-promulgate pa ulit ng pangalawang judgment. So, ito lang sa kaso na ito, ang dalawang acquittal. Sa buong Pilipinas. Baka nga sa buong mundo kasi hindi pwede nga maging dalawang acquittal kasi violation ng double jeopardy. So, in-acquit niya ulit. Sinabi niya pa, kinote niya pa mabuti. Sinabi niya, si Ragos, 3 beses na presenta sa witness stand, ang tagal-tagal yung krinos-examine, nagpresenta pa nga kayo ng rebuttal witness kasi sinabi ninyo kahit na hindi yun usual, kasi nanghingi kayo ng permiso ng korte, kasi sabi ninyo na damage yung kaso ninyo doon sa recantation at kailangan ninyo mag-present ng rebuttal witness. Yung rebuttal witness nila, yung PAW na nagpaswear kay Rafael Ragos, na nagpanumpa kay Ragos. Tapos sabi niya, nanumpa yan sa harapan ko. Pero nanumpa siya, kahilan, tinanong, Sabado, walang pasok. Bakit nag-go out of his way yung PAW ng Sabado nang walang pasok? So sabi, questionable na talaga yun. Instead na makatulong pa yung rebuttal witness nila, para bang nagkaroon pa lalo ng reasonable doubt. So makatuwid, no? Napakalinaw na ng judgment ng korte na may reasonable doubt. Si Rafael Ragos yan. Sa testimonya ni Rafael Ragos, siya lang ang link na sinasabi ninyo nakasama si Laila de Lima sa droga, sa trading ng drugs, pero walang drugs na pinakita. Ito lang ang drug case na walang drugs Walang flow of money, hindi the proof na yung pera na yon ay galing sa droga, no? Laway lang ang puhunan. Walang kahit na ano pang ibang ebidensya, no? Tapos yung laway na nga na yon, sinabi pa mismo nung laway na yon, hindi totoo yan. Pinuwersa ako. Pinasok ang pamilya ko. So napakalinaw na. Tapos nag-motion for reconsideration po itong panel prosecutor. Sobra na. Tama na. Pang-aabuso na yun ng justice system. So ngayon, ang sinasabi ng prosecutors ngayon ay buhayin yung kaso? Ganun ba? Nagmo-motion for reconsideration. Ang sabi nila, kailangan. Saan sila nagmo-motion? Doon sa West? Sa West. Diba para bang tinotroll na yung West? Sabi ng West, acquitted. Nag-motion for reconsideration. Bawal yan. Sabi ng West, denied. Inakyat sa Court of Appeals. Binaba. Nag-promulgate ulit yung West. Nag-motion for reconsideration pa rin. Trolling na ang tawag dito Nampapastos na nga ito ng West at ng court system and offices natin. Yung bang pagkaganyang may panel of prosecutors na binabalik na naman at sinasabi, kasuhan mo. Sabi na nga ng West, ayoko ng 2 beses na ako nag-acquit. Sinasabihan pa rin siya ng panel of prosecutors na hindi, ditisin mo yan. Buhayin mo yung kasong yan. Yan ba kailangan may
approval yan ng Secretary of Justice? Yun nga ang sa O ng amin Solicitor palagay, General? hindi, dapat ng Solicitor General at ng Prosecutor General, mag-usap sila ng Solicitor General kasi nanggaling na sa Court of Appeals. Tsaka ang pinaka-importante, yung Department of Justice Secretary. Kaya nga ang tanong namin, na-approve kaya ito ni Boying Remulla? Kasi ang alam namin, itong administrasyon na ito differentiates itself from the previous administration in that they do not abuse court processes, they do not silence dissenters, they respect human rights and the rule of law. Yun ang alam ko sa administrasyon na ito. Pero itong action na ito, kung inaprubahan nila, are they silencing a duly elected congressman? Are they further persecuting Laila de Lima, who's already been persecuted the last 7 years? Yun yung mga tanong namin rin mismo na nakakalungkot. Ang Solicitor General, kailangan ba makialam din dito, Attorney Dino? Well, hindi pa. Pag umakit ulit sa Court of Appeals, na baka naman i-accept naman nila, no? Hindi na ito natapos. Alam mo, there should pero be an iba na end to Solicitor litigation General in this ngayon, hindi na yung dati. Di ba, iba na nga rin Secretary of Justice. Pero nangyari pa rin itong motion for reconsideration na ito. So sa akin, nakakapagtaka na yan, no? Para sa akin, dapat isipin nating mabuti kung ano ba, 'di ba, dito sa bansang ito meron bang end of litigation. Kasi kahit anong kulay natin sa politika, lahat tayo may interest na siguraduhin that there should be an end to litigation in this country, re-respetuhin ang justice system kahit ano pang kulay natin, 'di ba? Pero alam mo 'yon, kahit na nag-iba yung Secretary of Justice, nangyari pa rin ito So hindi natin alam kung gaano kalalim itong tinatawag nating Davao Mafia na gustong-gustong patahimikin si Laila de Lima. Kasi alam nila, pag si Laila de Lima ang naimbestiga, pag nandyan siya, hindi siya titigil para makuha ang hustisya at protektahan yung mga nangangailangan. Okay. So, ano ang solusyon dito? Ano ang nakikita niyong solusyon? Well, mag-aantay kami kung... Ano ba mga pwede niyong recourse dito, no? For Congresswoman-elect Laila de Lima? Antay namin kung pakukomentin kami ng West, pero in-expect namin i-deny the motion for reconsideration without even need for a comment. Kasi walang kwenta Di ba? Bawal naman talaga yan. No, having said that, definitely kailangan na magbayad dito mga abusadong fiscal prosecutors. Kasi sinabi ni Sina Rafael Ragos, alam ng mga prosecutor, alam ng mga pros-fiscal na kasinungalingan lahat ng pinagsasabi nila, pero pinayagan pa rin nila. Nakalagay po sa aming oath as lawyers, we will delay no man for money, no, or for anything else, for any personal gain. Ibig sabihin, dapat hindi natin sinasabotahe ang isang tao at pinahihirapan ang isang tao just because of personal gain, no. At kung alam naman natin na kasinungalingan yan, no. Nakalagay namin sa oath namin yan. So definitely kakasuhan namin itong mga panel of prosecutors for abuse of processes, prosecutorial misconduct. Kakasuhan namin. Anong kaso? Marami po, prosecutorial misconduct, subornation of perjury, kasama na rin po dyan yung abuse of court processes, kasama na rin po dyan yung misbehavior in public office, so pwede po yan sa ombudsman, pwede din po yan sa Supreme Court, at kahit po sa maghihiri po kami ng investigasyon sa Department of Justice. Sa Department of Justice. Okay. So, pero ang plano nila ngayon, di ba, ang sinasabi ngayon ng prosecutors, Judge, buhayin mo yung kasong yan. Siyempre, malamang ito, hindi papayag yung judge. Ididemanda rin nila uli sa Court of Appeals. Ganun ba yun? Alam niyo naman, sa behavior po ng panel of prosecutors ito na walang katapusan na ang oppression, ang persecution nila Laila de Lima, hindi po malayang mangyari yan. Ano yan? Pag sinampa nila uli sa Court of Appeals, the same branch, the same division ng Court of Appeals o iba naman? Hindi, yun na lang action po yan kung sakasakali ng petition for certiorari. Di ba po, di ba po ba ubos-ubos to? Patapos pa ulit-ulit na lang, brazen abuse of the justice system, shameless parang action nag-aaksaya ng oras ng korte sa isang kaso na na-acquit na no? Parang inaaksaya po nila, hindi lang po yung oras ng korte, public resources po, taxpayers' money, ito na po ang pinakamahal na frame-up sa history. Uulitin ko po, shameless abuse of our justice system po yan, no? Ito po ay brazen action of the panel of prosecutors, no? Wala na pong kahihiyan ang ginagawa nila sa justice system. Kailangan na po silang panagutin. Why don't you name the prosecutors and i-detalye nyo kung kailan, saan sila napagpo-promote para maipakita lahat po sila
na pagpo-promote, no? Isa-isa po. Makikita niyo naman po doon sa pumirma ng motion for reconsideration kung sino-sino po ito, no? Mayroon pa nga po siya nagsasabi na proud ng panahon ni Rodrigo Duterte na siya ay DDS vlogger, no? Proud po siya doon sa kanyang action. DDS vlogger po. Vlogger siya, na prosecutor din, na DDS affiliate, he identified wala bang himself ron, yung bang parang delikadesang or hindi lang po yung delikadesa, alam niyo po. Pilya yung mo kung DDS vlogger ka. Kaya nga po pero na-promote pa po 'yan, no. Yan po si Prosecutor Darwin Cañete na very proud po sa kanyang pagba-vlog, no, na DDS raw po siya. So, para sa akin po, kitang-kita naman na grabe po itong panel of prosecutors. Sobra na po sila. Sana po hindi tularan ng ating justice system. Sana po ipakita ng Administrasyong Marcos na hindi nila tinotolerate yung ganitong klaseng abuso sa ating legal processes. Paano ito? Kakasuhan nyo sila. So, in-name nyo sila at sasabihin nyo paano na-promote bawat isa. Ganun ba? Hindi naman natin sinasabi na just because na-promote sila may kaso, no? Hindi po yun yung punto. Ang punto po ay yung behavior pero nila. Ipapakita nyo yun, na lahat sila na-promote.